amazing grace of God that allowed each and every one of us to go to His kingdom, who is not worthy of His place. Bisan na lag 0.01%, wa gyud ta, mga igsoon. And praise the Lord, He created, He established a church as one of the institution nga gi-establish sa Ginoo. Na-establish siya og church nga maoy gitawag niya iyang lawas karong panahon na. Ug si kinsa to ang mahimong part sa body ni Christ are blessed with the faithful Abraham and blessed with the inheritance that God promised that He will prepare a mansion for us in His kingdom. Amazing grace. Naliman ka na nga unsa na ka-amazing mga kaigsunan nga diri reklamador ka ita pero God is very faithful in doing His promise. Mao na pasalamat gyud ta nga kita nahimo tang anak sa Ginoo. According to John 15 mga igsoon, bisag wala ta in town, mupili sa Ginoo. Kay kung papilion gyud ta, di man ta pili sa Ginoo. Pero according to the Bible, even though we did not choose God, He have chosen us and ordained us to go. One mission, bring forth fruit, and that your fruit should remain. Dapat maunay concern sa mga Christians. The only job that God gave to us is to bear fruit. Nganong busy magkayuta sa mga uban nga mga butang, ngaway kalabutan sa pagpamunga. Busy kay tagpalig-on sa atong kinabuhi nga dili siya na-connect dito sa pagpamunga. Because the devil's way of diverting God's people is he will offer you something that your flesh would appreciate and would love to do. Unsaon man, maligon ang imuhang pagkatao aning kalibutan na. Aning kalibutan na. That is the only Satan can offer. Ipalig-on niya imuhang ngalan aning kalibutan na. Pero mawala ang ngalan ni Kristo sa imong kinabuhi, dili siya makita ba? That's the exchange of that fame and fortune nga ma-offer ni Satan nimo. But God is not offering fortune. He is offering His blessing. Di ba? Ang gi-offer sa Ginoo kinabuhi nga malipayon aning kalibutan na og nahimong panalangin sa ubang tao. And makita nato mga Christians nga naatas kabubuton sa Ginoo because you will be joyful sa dihang mahimo kang blessing. Unya sa imong pagpaningkamot ang tumong nga mahimo kang blessing. Dili siya kanang personal gain ba? Gitawag sa Bible og selfish gain. So hinaut pa nga dili kana moy atong puntariyas kinabuhi mga igsoon. Mao na gitudloan ta og prosperity which is biblical mga igsoon. Kay ang tudlo sa kalibutan about prosperity is only about money. It is only about material gain without understanding the reason why we are blessed. All right? So atong sabton gyud ni kaning biblical nga prosperity mga igsoon. So mo ni ato isgutan karon. So let's all stand please. Magampo ta. Our gracious Heavenly Father, we are so grateful, Lord, for this evening. Thank you for giving us another opportunity that we could be instructed by your words regarding prosperity. Money is so subtle. Kung dili mi magbantay, Lord, kung dili hinapinan ang among kasing-kasing sa imong pulong, matintal gyud mi sa kalibutan o makalimot mi sa among misyon, mao ang pagpamunga. So please help each and every one, O God, nga ma-intune gyud ang among kasing-kasing diha sa imong pulong, nga para ang among tumong aning kalibutan na naaman tuod ang prosperity nga imong gi-promise, but we will never forget the reason why you will prosper us. Thank you so much, O God, and please use me once again. Empower me, O God, to preach your word, O Lord, to your people. In Jesus' name, amen. You may take your seat, please.
The title of this message is Joseph's Faithfulness and Prosperity. Joseph's Faithfulness and Prosperity. So dili ka mahimong prosperous according to God's will kung dili ka faithful sa Ginoo. Mawala na gani ang atong kasing-kasing para sa buluhaton sa Ginoo. Number one prospect ka sa yawa para iya ka i-bribe. Because you will be very easy to bribe. Abi nimo gipanalanginan ka because you have the money, and that is the only thing that you will think. Gibless ka. And that is why you will be proud of your achievement, you will be proud of your kanang status in life. Daghan kag kwarta, daghan kag ma-afford, daghan kag maadto. Ingon ana, and your joy, na mistaken nimo ang happiness nga gihimo nimong joy, which is not really joy because only God can give joy. Ang joy manggod, wala siya nagbase og situation, wala siya nagbase og achievement, wala siya nagbase og anything. Once na ihatag na sa Ginoo nimo, it means He is present with you and He is actively working in you. There is joy in your heart. Dili siya necessary nga makaabot na ka anang imong damgos kinabuhi, mga kaigsunan. Because the joy of the believers in the service of the Lord. Mao na nga pag ang imong kalipay naa sa kwartang niabot or lugar nga naadto or mga tao nga nakaila nga mga tan-aw nimo mga baggiitan ng mga tao unya lipay na kay ka sa imong kinabuhi, well, you're wrong. Dili na joy. Because those are temporary things. Ang joy, mga igsoon, is lahutay niya hantos gingharian sa Ginoo kay dito nagikan. Amen? So si Joseph naa siya ana nga joy. Si Joseph naa siya ana nga prosperity sa iyang kinabuhi because of his faithfulness. I would like you to open your Bible please to the book of Genesis chapter 39 in verse number 2 atong basahon. Together, go. And the Lord was with Joseph, and he was a prosperous man, and he was in the house of his master, the Egyptian. You know, unsay pasabot anang Egypt, it pictures the world. Si Joseph tuwa didto sa gi-picture out nga kalibutan karong panahon na. So it means Egypt is never na nahimo siyang good para sa Ginoo. Na even until now, kontra gyapon sila sa Ginoo. Nasabtan nato igsoon. Pero ang nakanindot si Joseph, even though tuwa siya didto, he was prosperous. So kung ano man na ato nang paminaw, you may be seated please. So, giunsa man ni pagkahitabo nga si Joseph, even though sa iyang experience mga igsoon sa kinabuhi, gisugat manggihapon siya, gigukod manggihapon siya, ug naabtan manggihapon siya sa prosperity. Now, which is a lot of believers today, kanang daghan kaayo nga nagsigig gukod-gukod sa gitawag nila nga panalangin, pero wag yun naabti. Di magud nato angay gukdon ang panalangin. Bisag asa pa ka idala ngadto sa mga tawo nga nagdaog-daog nimo, ang panalangin nagsunod ra gyud na. Naghuwat sa mando sa Ginoo, lakaw na adto na ana niya. Then the blessing will come to you. So there are three things in this message mga igsoon to understand the whole chapter. Sa chapter 39, Joseph in Potiphar's house. So na siya sa balay ni Potiphar, and we know who Potiphar is. So Joseph becomes a slave in Potiphar's household. Potiphar, a high-ranking Egyptian official, purchases him from the Ishmaelites. Now we know nga before napalit si kanang Joseph ni Potiphar, nagikan si Joseph dito sa kanang hole, mga igsoon, nga gihulog siya sa iya mga igsoon. And they were planning to kill him. Kay nadjelo sila ni Joseph. Nga even sa ilang family pa lang, ang panalangin nag-uban-uban na ni Joseph. Dili man tungod sa iyahang pagkatao nga nakadawat siyang favor sa iyang amahan. It was God's working.
Unya ang mga igsuon niya dili makadawat sa kamatuoran nga si Joseph mas pinangga, si Joseph ra gitahian og coat with many colors. Mo na perting suyaan nila kay ang attention sa ilang amahan tuwa raman kang Joseph. Was that Joseph's kanang working? No. It was the Lord's working. So, ang ilang jealousy ni come out into something wicked. Nagplano sila nga ilahang i-dispose ang ilang igsoon. So, gilunod nila dito sa lungag. O niya, pila ka adlaw mga kaigsunan nga naa siya dito. Hantod nga, na-purchase siya sa, gibaligya na lang nila. Di na ito ni Patyon. Ato lang ilarol atong papa nga patay na. So, himo silang something, ilang gikuha ang coat, gibutangan nila dugo sa hayop, ilang giingnan ang amahan nga patay na, pero si Joseph, gibaligya nila. Maldito nga mga igsuon. Mo na may tabo kung naay jealousy, envy sa atong kasing-kasing. Wa gyoy kaayo sa atong kinabuhi mga igsuon. So si Joseph nadala sa merchant padulong dito sa Egypt. Pag abot sa Egypt mga igsuon, gipalit siya ni Potiphar. As what? As manager? Gi-hire ba siya isip manager? Gi-hire ba siya isip engineer? Gi-hire ba siya sa iyahang quality of kanang unsay iyahang pagkatao? No. He was purchased to become a slave. So samtang tuwa siya dito sa balay ni Potiphar mga kaigsunan, here's the blessing. God was with him. So in verse number 1, ingon diri sa Bible chapter 39, and Joseph was brought down to Egypt, and Potiphar, an officer of Pharaoh, captain of the guard, an Egyptian, bought him of the hands of the Ishmaelites, which had brought him down thither. So, gipalit siya. So, nahimo na siyang slave ni Potiphar. So, siyempre, gipalit naman siya. Gidangad to sa balay ni Potiphar. O niya, pagkahuman, slave na siya. Ang nakanindot, mga igsoon, ani nga journey ni Joseph, it was God's working, even though naa sa kamot, mga igsoon, sa mga tao nga dili nito o Ginoo. Wa man sila to, wa may Egyptian nga nasulti sa Bible, igsoon nga believers sa Ginoo. Pero nakita nila ang Ginoo. Maunay nakanindot sa kinabuhi ni Joseph. Alright? So, samtang naa siya diha sa balay ni Potiphar, gibless siya mga kaigsuonan. O niya, after the blessing, there is another challenge in his life. So let's go to point number 2. God's presence with Joseph. Blessing kayo ni, mauni hinungdan mga igsoon, ganong si Joseph, bisag unsaon siya, wala gyoy makapenetrate sa iyang kinabuhi, nga ma-destroy siya mga kaigsuonan because of this. Ang presensya sa Ginoo maog yun na ipaningkamutan nato igsoon, nga dili na malayo nato. And do you know what can make us closer to God? His Word. His Word. Not the word of people. Not the word of this world. But the Word of the Lord, mga igsoon. Meditate. Read the Bible. Believe in what the Bible says. Ayaw dudahi ang pulong sa Ginoo. Maunay kinabuhi ni Joseph. So despite his circumstances, God's favor rests upon Joseph. Even as a slave, Joseph experiences success because of God's presence. Dili tungod kay siya mailaki, dili tungod kay siya kamao sa iyang gibuhat mga kaigsunan. It is because God blessed his hand and God blessed his heart and mind. Sa iyang unsa iyang buhaton, mulampos gyud. In verses 2 to 16, ato ning sundon gyud ang story mga kaigsunan para dili ta malibog. Alright? Verse number 2, the Bible says, and the Lord was with Joseph, and he was underline that, prosperous man. Kung kuyugan gani ka sa Ginoo, and you are obedient to God's leading, He will lead you to prosperity. Kung ituman ka. And he was in the house of his master, the Egyptian. So partida ni mga kaigsuonan that even in Egypt, God's blessing can reach you.
Ano na? Naa siya sa Egypt, ang panalangin sa Ginoo, nakaabot gyapon niya. And God can use the Egyptian to become a blessing. In verse number 3, and his master saw that the Lord was with him. Tanawa, nakita nila? The Lord was with him. And that the Lord made all that he did to prosper in his hand. Nakita nila nga tungod ni Joseph, na bless sila. Mo na may tabo mga kaigsunan, hinaot pa, nga kung ang imong belief na adiha sa pagpanrabaho, dapat makita sa imong amo nga, sukad nagkatrabaho ni mo aning tawhanan ni. Dako na kay sales. So gihimo kang next to the owner. Di ba? Pero kung wala nakita, something is wrong with you. Wa ka nakiglakaw sa Ginoo kung problema ka mga igsoon. Unya nabate man nadunggan karon nga pareha ni Joseph nga nanabaho siya unya nakita sa iyang amo nga na nidako ang ilang sales unya nakita nila nga ikaw hinungdan kanang Kristohanon mo hinungdan namoy nadunggan nga story ingon ana. Ako wala pa. Hinoon nanay nga football nga mga Kristohanon. Nanay mga unwanted nga mga Kristohanon di na dawaton. Because they are not walking with the Lord. Si Joseph, wag na niya gimis, mga igsoon. In verse number 5, when it came to pass, from the time that he had made him overseer in his house, and over all that he had, that the Lord blessed the Egyptian's house for Joseph's sake. And the blessing of the Lord was upon all that he had in the house and in the field. Praise the Lord. Ingon ana ang Ginoo mo panalangin sa iyang anak nga nakiglakaw, nakigkuyog, ni believe mga igsoon. Ug wa dudahi ang giya sa Ginoo. Never in the mouth of Joseph sa gibuhat siya mga igsoon niya nga ang Ginoo iyang gihimaraot. Never in his mouth. He praises God, he honors God sa iyang kinabuhi. Wa gyud niya giwagtang ang iyang faithfulness sa Ginoo mga igsoon. And that is why, wa siya biyai sa prosperity. Bisag unsay iyang buhaton naa ang victory. So laliman ka from a slave ngadto sa gipialan sa tanan o tanawa ra gud na. Unsay tawag anang a promosyon na? Ha? Gikan sa janitor nahimo ng manager. Tanawa ra gud na mga igsoon. Unsa na nga klase nga promotion? Verse 6. And he left all that he had in Joseph's hand. Siya na mag-decide. And he knew not aught he had, save the bread which he did eat. And Joseph was a goodly person and well-favored. 7. And it came to pass after these things, na challenge, that his master's wife cast her eyes upon Joseph, and she said, lie with me. A very dangerous invitation. Diba? So, kaning ulitaw, hagdo ni mo mga kaigsunan, na ulitaw mo balibad. Kita mo ulitaw mo balibad mo dagan mga kaigsunan kay gi-invite og babae nga lie with me. I think mga igsoon nga kani si Potiphar's wife beautiful ni. Di na makapwede mahimong asawa sa high-ranking official kung ang imong dagway mga kaigsunan na ginuton. No? Gwapa gyud ni pero mga igsoon wa gyud si David, wa gyud si Joseph. Tanaw siyang gibuhat, but he refused. Na insulto in town ang baji. He refused and said unto his master's wife, behold, my master woot it not what is with me in the house. And he had committed all that he had to my hand. 9. There is none greater in his house than I. Tanawara usaya ranggo. Sunod na siya ni Potiphar. Wala na ilabaw pa nako ni balayan. Neither hath he kept back anything from me but thee. Ikaw ra gyud ang gibawal sa akong amo nako. Because thou art his wife.
How then can I do this great wickedness and sin against who? Potiphar? God! Tanawa na good. Asa iyang faithfulness? Ang tao, mahimo siyang faithful sa katao because he is faithful to God. If a person cannot be faithful to God, neither he can be faithful to anyone else. Mabito na ang Kristohanon, usa ka hinungdan nganong masaligan ang tao sa finances because mag-tithe siya. Kung ang tao manuli sa Ginoo, masaligan baka na siya sa tao? No. Si Joseph, mao na siya makakigsunan, nasaligan siya because his faithfulness was not upon men, but his faithfulness was upon the Lord. Tanawang ko sa iyahang statement, mga igsoon, gitugyanan ko sa tanan diri. So, pagka-ungrateful nako, kung ako nang buhaton ng grabe nga sala, imong gi-offer nako, unya makasala ko sa akong Ginoo. Hallelujah, ni batasana mga igsoon. No? Hinaot pa mangliwat taan eh. In verse number 10, and it came to pass, tanawa, wag siya ni give up, persistent kayong babae. Grabe sa diyang kanang resilience. Nindot man tanang resilience, pero murag, dali na siya, insulto na, balibaran ka. Di ba? So, mura siya na-down, pero grabe, naka-recover din siya ba? In verse number 10, it came to pass, as she spake to Joseph day by day, day by day, that he hearkened not unto her, day by day sad, to lie by her, or to be with her. Persistent nga babae. 11, and it came to pass about this time, that Joseph went into the house to do his business. And there was none of the men of the house there within. Agoy. Tuarang. Delikado ni. And she caught him by his garment, saying, lie with me. And he left his garment in her hand and fled and got him out. Mga igsoon, niligkas yun si Joseph. Di ko, nakuptam na ng coat, awa na, nabilin. Nahabilin. And, ingon sa verse number 13, and it came to pass when she saw that he had left his garment in her hand and was fled forth, that she called unto the men, maldita kayo, men or of her house, and spake unto them, saying, see, he hath broken in an Hebrew unto us to mock us. He came in unto me and lie with me, and I cried with a loud voice. Tabang. Ang yan yung pagsinggit niya is kalagot niya nga, wag yun niya nakuha si Joseph. Tanawa na ni, kalakihan ni. Tanawa, verse number 15. And it came to pass when he heard that I lifted up my voice and cried, that he left his garment with me and fled and got him out. Nisibat na yun. No? Pagsinggit na nako, nisibat, nahadlok. When in verse number 16, and she laid up his garments by her until his Lord came home. Na, kundi man tika makuha, dauton tika. Nagi mga tao inanana, no? Naay mga daotang tinguha sa imong isig ka tao, kundi ni mo makuha, imo na lang siya i-destroy. It is not necessarily something like this. Kaya na kay intention ba? Something else. Dili ingon ani nga klase nga intention. Doon na kay tinguha nga imo siyang gamiton o sa unsa nga mga butang sa imong kinabuhi, pero ni-refuse, kung dili ka o kung buonta ka. Nagi mga attitude ingon ana ba? Mo na sila gitawag mga kaigsunan og mga kanabang mga manggamitay yung tawag ana na term ana kanang manggamitay nga mga tao ba, no? O kanabang kung hindi ka maging akin, wala na makapahimus pa nimo. Naagi mga tao yung nana daghan man na mga igsoon, nanguyab ang lalaki sa babae, di magsiya sugton, gipatay.
Uy, makaangkon mo. Magbuot man. Di ba? So, mao ni nahitabo aning asawa ni Potifar, perting batiag kasing-kasing ani mga kaigsunan. Kung makaasawa kay ngunani, ambot na lang unsa kay kinabuhi nimo. Pagkakapuya aning klaseng tawhana ikapuyo sa kinabuhi, no? Na ay attitude mga kaigsunan nga dili masabtan unya. Okay na siya sa ambana. Makatutok pa kasi mo bana nga na kay gukod ditong lalaki nga pagkauman imo pag siyang gidaot. Unyag musulti to wa siya nagunahon na ana. Pero kinsa man si Joseph para tuhuan sa iyang bana. Di ba? Ang na-miss lang gyud sa asawa ni Potifar, who was with Joseph? Who was with Joseph? Nga mao'y nakita ni Potifar kang Joseph that he was with God. In point number 3, mga kaigsunan, Joseph's prosperity in prison. Bisan tuwa sa prisuhan, gigukod gihapon si Joseph sa prosperity. Even in prison, Joseph continues to thrive. God's mercy and favor lead Joseph overseeing other prisoners, demonstrating his, mga importante nga di niwat nato wag tangon, integrity and resilience. Ayaw jug wad-a imong integrity mga kaigsunan. You are a Christians, never sell out your Christianity. Kung i-offer ang kalibutan and it will harm your Christianity, ingna gyud sila. I cannot accept this. I am a believer. I am a child of God. And I am not allowed to accept this. Dili gyud pwede igsoon nga moapil ka ana nga mga kalihukan nga kanang naay gisakit nga uban. Dili pwede. Dapat mo get out yung kadiritso. Kaya nga naman, you should not be involved in those kind of things. Ay panasabtan na to igsoon. Neither ikaw mo'y magpasiugda-ugdaot sa mga tao. Labaw na. Di ba? Dili nyo natutugutan because we are Christians. We are purchased by the life of Christ. Unya, ang righteousness of Christ, iyang gipaambit na to. Asa naman na? Dapat mo na itong gamiton. Si Joseph, wala pa ni na-invest ni Christ, pero makita na to ang iyang faithfulness, mga kaigsunan. So, labaw na unta kita. Kaya nga naman, ang atong pagkaiya sa Ginoo, giinbisan naman ta ni Christ. Na anang investment ba? So, mas grabe ang tulubago na to karon kaysa panahon nila ni Joseph. Nasabta na to, igsoon? Karon dako kay tulubagon ang mga Kristohanon nga dili makasunod sa Ginoo, nga iyang i-sell out ang Ginoo sa iyang kinabuhi, unya sundo niya ang yawa diri sa kalibutan, mga igsoon, para sa pagpanginabuhi niya. Dako kay tulubagon ang nga Kristohanon kay naa na investment ang Ginoo, which is the life of Christ. Eternal na good ang salvation. Di ba? Something that we need to take care sa atong kinabuhi diri sa kalibutan. Nga dili magamit ni Satanas ang atong kinabuhi, mga igsoon. So, ipadayon na to ang story, 17 to 23. And she spake unto him according to these words, saying, The Hebrew servant, which thou hast brought unto us, came in unto me to mock me, bakakon, nanaot. And it came to pass as I lifted up my voice and cried, and that he left his garment with me and fled out. O tanawa, iyang gihimong ebidensya ang coat nga nabilin nga iyang gilangkat, mga igsoon, kay gusto niyang luguson si Joseph. Paitra ba kayo kay wala ba kayo kaso igsoon kaning ang lalaki may luguson sa babay? Mo na unfair kaayo ang balaod karong panahon na kay kung ang babay may manlugo sa lalaki, wag mahimo lalaki gyud. Uhilak na lang siya. Muhilak na lang ang laki kay wag gyud siya, wag unsa man na case. Di gyud pwede. Mo nagkuyaw kayo na mga babae manlugos og lalaki ba, kuyaw kayo. Pero murag balik ko out kay paminanwa pa basta ko nadunggan hinuon nga nay babae nang lugos og laki. Kamot lang sila yung nasod ba kay kuan man na kay sila. Pero diri sa Philippines, murag wa pa ko nadunggan ana. Ay ninyo gunhi. In verse number 19,
And it came to pass when his master heard the words of his wife. Believable yun eh. Sawa good. Which he spake unto him, saying, After this manner did thy servant to me, that his wrath was kindled. Sukuan noon ni Potiphar. And Joseph's master took him and put him into the prison, a place where the king's prisoners were bound, and he was there in the prison. Prison na siya. Wala na'y kaso-kaso. Wala na'y interrogation. Gituan na diretso ang babay. O niya, gipriso na siya. Pero, who was with him? God was with him. Praise the Lord. 21. But the Lord was with Joseph, and shewed him mercy, and gave him favor in the sight of the keeper of the prison. Bisag asa si Joseph, gukton gyud sa panalangin. Karon, under na siya sa master sa prison. Dito na sa gilihok sa Ginoo ang kasing-kasing sa master sa prison. Oh, promote my son. Laliman ka na, tanawa ko sa initabo, Isons 22. And the keeper of the prison committed to Joseph's hand all the prisoners that were in the prison. And whatsoever they did there, he was the doer of it. Laliman ka na, grabe pagsalig na. Ako'y manubag, unsay may tabo diha. O ikay bahala ana diha. Laliman ka, siya'y mag-oversee under the power and the name of the keeper. Grabe pagsalig na, nga imong i-at stake ang imong ngalan alang tawhana. Mura mag-ingnon ba nga, sige, buhatan niyo sa kunsa diha, ako'y manubag. Naliman ka na, Igson, unsa klase pagsalig na? Di ba? Sige, buhatan ito na, basta makasa mo, silutan mo na ako, ha? Away, dili na pagsalig. Itugutan na, pero grabe ang keeper. Oy, okay sa matong working. God. So, nindot kayo ang panalangin, basta ikaw, you will walk with the Lord. You will do things with God. And you will do the things of God. Pagka nindotag panalangin mo, na sipyat ang mga Kristohanon diri. Because we are against the cross. Ngayon mga Kristohanon, nga ano taong against me sa cross. Kung sa gani, significance ng cross, it reminds us of what Jesus did to us. It reminds us of the salvation. We don't need to wear it, but we just need to be reminded by it, mga kaigsunan, that through that punishment na rescue, tanan mga tao, aning kalibutan na kung mutuo sila. Na-offer sa tibok kalibutan ang kaluwasan. Through His death on the cross. Unya, pagkahuman, nahimong enemy ang mga Kristohanon tungod kay wala nila gisulti sa uban ang gibuhat ni Kristo sa cross. Simple kayong sipyat sa mga Kristohanon karon. As if you are going to live your life without doing the work of God nga gihatag sa imuha. Ikaduha, wala nagibuhat. Ang ikaduha, nahimo pag yung burden sa iyang kinabuhi. Sa pagpaningkamot, sa pagpanday sa iyang kinabuhi, the way He wanted. Kaning simbahan, dugang na niya sa schedule, kapoy kayo. No? Sige pa itong overtime niya. Oh, gawas ta inig Sabado. Buntag na niya, musimba pa ta. Puya. O diba, nahimo ng problema niya ang simbahan? Diba? O, na-exam ugma, exam ko ugma. Di na sa kong simbaron. Simbahan, oy, kapuya ni simbahan, oy. Mura na simbahan, masigtuon. Naglingkod ka diha, diyan ko masikag tanaw sa notes. Ay, zero dyan ka, ikabot dito. Ayaw dyan na mga igsoon nga ang Ginoo, wala nagkupot sa imong brain. He is the one holding every nerves in your brain. He can retain what He wanted to retain in your brain, in your memory. And He can remove anything God wanted to remove. Mabito na, it is so difficult to forget what people did to us, something that is hurtful. Lisod kayo kalimtan.
But if you're going to submit it to God, He will allow us to forget the pain. Though we can remember the fact, but we can forget the pain. So nakainomdom ta, it is just to know the story. But the pain is no longer there. So ato pa, di na ka maglagot, makainomdom. O diba? Pero ang mga Kristohano, di man nila itugyan sa Ginoo. Mao na, kanang husband and wife, boy kasigarang biktimaan eh. Di ba? Naglagot ka gamay ron, nidako. Ano nidako? Maray mo suko, nako. Kay, ang stock memory di ay niya, wala di ay nawagtangan og sting. Di ba no? Parang ko na sa buyog ba? Buyog. Para di ni mo patyon ang buyog, tangtangin lang nagdagom. Tangtangig sting ba? Nga bisag kung saon pa sa buyog ug tugton nimo, di na siya kasting nimo. Kay ang hapdos ana katong murag dagom nga mutusok mga igsoon. Kabantay mo paakan kag buyog, kada dapita pananglitan hikap nimo nay hait. Nya perting sakita mo nay muhubag kinadiha ang poison. Pag natangtang nato siya, bisag kung saon pa sa buyog ug anha nimo, tugdon nimo, wa na gani siya mahimo. Mao na ang sin, mao na nga na forgiven na siya, nawagtang na ang sting. Bisa pag-isgutan pa na ninyo, you will just laugh at it. And will not cry again because of it. Karon, kumusta inyong experiences anang mga sala? Once ka may numduman, o sa may tabo? Mukayo naman sad. Ngano man, nagbaga pa man? Nugaya na ito gabagag yapon. Taasag lahutay, anay imukhang kasuko na, just waiting to explode. Look at verse number 23. The keeper of the prison looked not to anything that was under his hand, because the Lord was with him. Nagaan ang trabaho sa keeper, o niya si Joseph, na blessed siya dito sa prison, and that which he did, the Lord made it to what? Prosper. So, bisan tuwa sa prisuhan, tanaw na to mga kaigsunan, unsa may good sa prisuhan? Wala. But because Joseph was there, ang prisuhan inindot. Ang mga tao nalipay. Ang keeper, samot nang nalipay. Kinigaan iyang trabaho. Wa na siya badlungon kayo. Wa na natarong ang mga tao dito. So, because of God's presence, everything Joseph undertook prospered. His integrity and trustworthiness were evident to the keeper, who had full confidence in Joseph. Importante yun kaining integrity, mga kaigsunan. Be careful of what you say. Be careful. Kay kaning tao nga, initron, bugnaw na sad unya, wa na integrity. Once nga imo na gisulti, barugi na, mga igsoon, kumaw na imuhang prinsipyo, barugi na, ayog ilisi, because that is your integrity. Sabda na to, nya karon gipuy-an ta ni Christ sa atong kinabuhi. Our integrity should be Christ. Kung unsay gisulti sa Bible, may atong barugan, it makes it easier for us to keep our integrity. Nga naman, naa may pulong. Muna ay dyan nagbarugi imo kaugalingon, kay wa man ay, sa may, kinsa man ka. Di ba? Barug ta ni Kristo. Kay nga naman, masayon siya ibarug mga igsoon. Di man ta perfect. Pwede man ta masipyat. Mao na nga, mag-careful ta, kung unsay ato ang isulti diha nga prinsipyo ni nako, gikan sa Bible, wag mo bali, anak. O ikaw, ma-reminded yung ka, because it is written and it is God that will allow it to happen sa imong kinabuhi. Remember ha, dili tungod kay si Joseph, kanang buutan lang yun siya. No, it's not because of that. It is because God made it happen. Tungod sa presensya sa Ginoo sa iyang kinabuhi, mga kaigsunan. So, unsa may atong application and encouragement ani sa atong kinabuhi? Diara, Joseph's story teaches us about faithfulness even in difficult circumstances. He didn't allow his circumstances
to define him. Instead, he remained steadfast. Usahay itry ni ato ang prinsipyos kinabuhi, mga igsoon, pinaagi sa mga palibot nato i-persecute ta. And then ang problem diara, since wala man nakiglakaw ang mga Kristiyanon sa Ginoo, ang kanang mga nahitabo sa ilang kinabuhi, maoy na himong definition nila. Maoy naghatag og definition kung unsa ka nga klase nga tao. Not with Joseph. Gilunod siya dito sa lungag, gisuyaan siya sa mga igsoon, wa gyud siya nangasaba sa mga igsoon, kagawas kay kun diri pamputlan ta mog liog. Wa gyud siya ningon ana mga igsoon. Gida siya sa merchant, padung sa Egypt, wa gyud siya ni ikyas. Wa gyud siya nahimong problema sa merchant. Hello? Pag-abot dito sa Egypt, gipalit siya ni Potiphar, wala gyud siya nahimong problema ni Potiphar. Di ba? Bisan tuod gipasangin lang siya sa asawa ni Potiphar, pero tungod bisan na mao na nahitabo, wa gyud siya nasuko sa asawa ni Potiphar. Napriso siya, wa gyud siya nahimong problema ni keeper sa jail. Tanawa mga igsoon. Ako na mutana ko ninyo. Mao ba na nahitabo sa kinabuhi sa mga Kristiyanon? Kamo lang kung asa mo. Nahimo mong problema o nahimo mong panalangin? Hilom lagi mo. O naman mo simbahan karon, nahimo ba mong panalangin diri o nahimo mong problema? So kung unsa man na, are you proud of it or you're ashamed of it? Mao nang why prosperity. Because Joseph, wherever he goes, he became a blessing. Saligan siya because of his integrity. Bisag asa ka mo adto, i-promote ka sa Ginoo mga kaigsoon. You don't need to do something great in order to be known. Ang mga tao, salig lang yun nimo. Nalagin sila makita nimo nga wala sa uban. If you are with the Lord. Di ba? Kaya mahimo kang blessing nila, di maglabad ilang oni mo. So kung mo na kinabuhi nato mga igsoon, labi na karong panahon na nga si Kristo, mao na atong immediate help in trouble. Wala na sa panahon ni Joseph. Karon sa atua, this is very privileged sa mga Christians today, nga si Christ nagpuyo na sa atong kinabuhi. Na kung naman gani panahon sa mga problema, awayon ta, naatay masampit. Ug naay mulaban dayon nato. Og ipikto dayon ang kanang pagbunal sa Ginoo sa mga tao nga nang hilabot nato. Di ba? Pero hantod nga dili ta mo tuod, di man na mo ipikto. Ani kinabuhi nato sa simbahan. Kay ba man ta asa ihatag sa Ginoo ang guide. Asa ihatag sa Ginoo ang guide? Sa man of God. Ipasa sa man of God ngadto sa mga katawhan sa Ginoo. Then let's do it. Kaya unsay reason aning preaching? Unsay reason aning instruction? Unsay reason nganong manimba ta? Just for the sake of being in church? No. Kay kung mao na imong unahuna nga simbahan ta para kuan Katoliko gyapon na imong utok. Walay direksyon. Na may reason nganong na church. Para mo lig-on, para mo lapad, para mo dako mga kaigsunan ang atong resources to draw people to the Lord. Ang atong strength mo kusog. Ang atong time magkadako para sa Ginoo. That is our main goal in the church mga igsoon nga mahimutang free for the Lord. Ingon ana ang atong kinabuhi kay para sa Ginoo ni. Ang atong kinabuhi dili na ni para sa kalibutan. So question, are you becoming a blessing to your church or a burden? So kung unsa may nakita nimo sa imong kagalingon, dapat lang nga imo na isulti sa Ginoo tonight. Lord, I don't want to become a burden in my church. I want you to put that burden in my heart.
and make me a blessing of your church here in Lighthouse Bible Baptist Church. Kay usa ka adlaw mga igsoon, tubagod gyud ni nato sa Ginoo nganong unsa may gibuhat nato sa iyang lawas. Sa pagkakaroon, maybe okay pa ka sa imong paminaw, pero makita na di biya. Ang problema ba ani mga igsoon, no? Kung na-deceive ka ni Satan ba, you cannot see his working until it's over. You'll never see his working in your life destroying you until you are destroyed. Diba? When it's too late for you to recover. Ang problema, wala ba mo yung resilience? Diba? Kung sige na resilience, dali ra makabawi. Dili driven by emotion. Kundili driven by strength and power. And that strength and power is from the Lord. Kita gyud unta toy naay resilience aning kalibutan. Kay naa man tay comforter. Di ba? So please identify yourself in his body. Because whether you like it or not, gi-allow gyud nas Ginoo, kitagaan tag kanabitong self nga decision sa atong kinabuhi. Wala ta gihimong robot. Wala ta gihimo sa Ginoong robot sa iyang body. Gitagaan ta og free will to decide, to choose, even though part na ta sa iyang body. Amen? So, it is so painful and hurtful in God's heart nga gibutang na ta sa iyang body but we don't choose Him. Di ba no? Pero tanawa, gialaw gyapon niya. Kasakit, ana? Pero kapamilya na nimo, anak na nimo, pero imo gyapon siya gitagag option to believe in you or not. Unya, wa siya ni believe nimo, kasakit na isip amahan. Nakuha ninyo, igsoon? Sakit kaya na para sa Ginoo, nga gi-purchase ka, unya, gikuha na ka, gikan sa kamot sa yawa, nga gikawat man ta, gi-purchase na kaniya, pinagi siyang kinabuhi, karon iya na kas Ginoo, gi-entrust niya nimo ang iyang buluhaton, gibutang kaniya sa iyang body, but still, you did not choose Him. Because if you choose Him, you should go and bring forth fruit. And that your fruit should remain. Mao na timailhan mga igsoon kung ipili tas Ginoo. Di ba? Dili pwede nga makapamungat na by chance. Dapat imo jud ang gi-plan, imo gi-pray, imo jud ang butangag effort. Di ba? Usay maghuwat na tag circumstances mga igsoon nga para maka-disciple ta. Panitan ay somebody nagdala og kanang kuan diha niya kanang mao nang na-disciple nimo kay naay nagdala. Dili ingon ana. Kanang ikaw gid mismo ba nga mo'y nag-effort ba? Kay go man, go and preach. Go and bring forth fruit. Go, ikaw gyud. Ikaw gyud mo nila ka, wala ka naghuwat na imo abot. Sa ato pa, dili pwede nga, diri ka, maghuwat ka nga na imo abot diri niya, imo disipulon kaya ni abot diri. Imo na tuon dito sa gawas para ikay magdaan na diri. Nasabta na ito, igsoon. And rest assured, kung ato lang ning kopyahon, ato lang ning i-learn ang kinabuhi ni Joseph, mga kaigsuonan, kaning iyahang kanang faithfulness niya o ang iyahang resilience, dako kayong tendency that we will be also prosperous like him. Are you listening? With all the promises of God in the Bible that makes you prosperous, it will happen. Sa kadaghang promesa sa Ginoo, unya mamiss pa gyud nato. You know? Puro bag naibalon diha napo ka buok. Usa ra gyud may bukya diha. Mao pagi imong naigo. Lapo na gyud ay goes dart ba. O usa ra bukya na. Wa gyud naigo. Sa kadaghang blessing gi-promise sa Ginoo. Wa gyud kay naigo sa usa. Luoya pa nato eh. So don't allow, kamo na may tabo sa atong kinabuhi.
keep your faithfulness to God, not to people. Ayaw ibase imong pagpangalagad sa tao, kundi ibase imong pagpangalagad sa Ginoo, mga kaigsunan. Ang dili rin mo pwede lang katon sa imong pagsalig sa Ginoo. Ang man of God, of course, kay siya may musulti nimo, siya mo guide nimo. If your faithfulness is unto the Lord, you will seek guidance from the pastor yun. Pastor, say buhaton ako. Mo ni ang kuan. Yan na ba? Di ba? Pero kung ang pastor, why value sa imong kinabuhi? Are you with the Lord? Why are you even here? Di ba? Sistema sa Ginoo is you need to work with your pastor. So, unsa may reason kung naa ka diri kung dili manggani ka di ay kuan kanang in tune sa imong pastor. So dako kini siya og kanang evidence na mga kaigsunan sama kang sama kang Joseph. Evidence niya ang iyang kanang faithfulness. Ang evidence niya nakita sa keeper, ang iyang confidence. Mo na siya confidence si Joseph, ang iyang trustworthiness ug integrity. Mo iyang evidence nga nakita, kasaligan gyud siya. How can I trust you? Kung wala nakita nako nga naa ka. Di ba no? So lisod kaayo dili ta mahimong harmonious sa ato pagpadayon sa unahan because not all of us are qualified for the blessing of the Lord. So let's meet that qualification para sa panalangin. Di ba no? Para hapsay ang kinabuhi nato mga igsoon. So I hope na natin na learn aning faithfulness and prosperity ni Joseph mga kaigsunan. Atong tugyan sa Ginoo atong kinabuhi. Let's bow our head, let's close our eyes. Heavenly Father, we thank you so much, O God, for this blessing that you have given to us today about the life of Joseph. And thank you, dear God, for teaching us his integrity and trustworthiness. Dear Lord, I know that this world is so subtle in tempting your people. Daghan kaayo nga mga temptation moagi sa among kinabuhi to divert us sa pinaka trabaho nga imong gihatag namo, Lord, which is to bear fruit. Nagampo ko, Lord, nga ang imong mga anak maproteksyonan gyud sa imong pulong. So please let them be in your word always. Let them keep your word in their heart, to guide them, to teach them, to rebuke them, and to make them successful sa ilang matag adlaw nga lakaw sa kinabuhi. Salamat kay Lord sa mga trials and testing sa among kinabuhi. Sama kang Joseph ka nakapalig-on niyag samot, Lord. Og nakita namo ang iyang resilience, and I hope that we could have that as well, nga once nga nay mahitabo sa among kinabuhi, dili mi ma-down, dili mo lungtad og dugay, Lord, ang amo ang kasubo og kaguol, kun dili help us to recover immediately because you are with us. Thank you, dear God, for the wonderful message about the life of Joseph tonight. And please, Lord, bless the invitation tonight. May you let your people come with a pure heart. Help them to kneel down before you, O Lord, and pray to you what needs to be prayed tonight according to their needs, O God. This is for your glory, we pray in Jesus' name. Amen.